Muling inilako ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Investment Fund sa kanya ring pagbisita sa Australia. Yan po ang pampagising na balita ni Julie Baiza. Bago ang 50th ASEAN-Australia Summit sa Melbourne, naging abala agad si Pangulong Bongbong Marcos sa kaliwat kanang aktibidad. Ngayong umaga, dumalo ang Pangulo sa Philippine Business Forum kung saan muli niyang ibinida ang Maharlika Investment Fund. Furthermore, there is the establishment of the Maharlika Investment Fund, our sovereign wealth fund. That underscores our dedication to financing priority projects and driving socio-economic impact. Kasabayan ng paghikayat ng Pangulo sa Australian business community na mamuhunan sa Pilipinas. Pangako niya, patuloy na pagbabago o reforma sa ilang mga patakaran at batas na makatutulong sa foreign investors. And it is why we always ask members of the leadership of the legislature to join us, because many of the plans that we have and many of the initiatives that we are proposing and endorsing require new legislation. It is a new world, it is a new economy, it is a new global economy to which we need to adjust. Kabilang na raw sa mga napapakinabangan na ngayon ang amendment sa Public Service Act, Foreign Investment Act at Retail Trade Liberalization Act, maging ang pagtatatag ng Green Lane para sa strategic investments. This we do so as to make more rapid the entry of foreign direct investment, but also to make businesses more profitable, because the costs that are implied by inefficiencies are lessened at the very least. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa Australian companies na nag-invest na sa Pilipinas. 14 na business agreements ang nilagdaan at ipinesenta sa Business Forum. Bago ang forum, nakipagpulong na si PBBM kay Cambodian Prime Minister Hun Manet kung saan napagkasunduan ang pagpapalakas sa kalakalan ng bigas sa turismo. Magtutulungan din sila sa depensa para maresolba ang security concerns sa rehiyon. Hanggang Miyerkules, Marso 6 tatagal si PBBM sa Melbourne. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.